special segment natin, i-feature natin si Rudy Fontanilla, isang portraiture photographer. I'm Mr. Fontanilla. I'm a portraiture photographer. I started more or less for a long time in photography. Most of my clients are foreign clients, some ambassador clients. More or less ang aking mga shots is more in Rembrandt, parang painting, at saka hindi ako nag-print sa papel. It is more in citraboard and plywood na pwede mo ibabad sa tubig. Basta it will last century ang aking mga shots. This photography that I have, I acquired it in New York because I studied in New York. Ang photography is only science who can freeze time at saka aging ng tao. Kasi mapipreserve mo mula ng maliit ka hanggang matanda ka, hanggang mamatay ka, nandiyan pa rin. Ang portraiture, you got to study different kinds of faces ng tao. At saka, hasta ang color. Ang pagdamit ng tao, kailangan. At saka color balance ng lahat na bagay. Pagdamit mo, kailangan mo. Ang combination ng damit, kailangan mag-fit. Kailangan you must know how to give two-tone sa color. Sa mga faces naman ng mga tao, kailangan pag-aralan mo rin, especially because you are a photographer, lalo na sa portraiture, you go to work with lights. Kung ang mukha ng tao ay medyo manipis, kailangan gamitan mo ng broad lighting para lumapad ang mukha. Kung masyadong malapad ang mukha, kailangan panipisin mo through lights. Kung malaki ang mata, kailangan malalaman mo rin kung saan mo siya patinginin. At saka gamitan mo kung anong lights. Kung malaki ang double chin niya, may corrective shots. Iyon ang pinakamahirap. Kasi mayroon tao na prominent ang head. Anong klaseng lighting gagamitin mo? Sa mga bagong mga photographer, kailangan hanapin nyo muna kung ano bang hilig nyo. Kung ang hilig mo ay portraiture photography, more or less, magko-concentrate ka muna. Unang-una, malalaman mo ay lighting. Kailangan ang equipments mo, it's really good for portraiture. Gaya ng lente mo, kailangan 150mm, 75mm, which is good for close-up photography. May mga soft lens, kasi mayroon mga tao na ang mukha niya medyo gaya ng mga 60, 70, makulubot masyado. Kung kulubot masyado, kailangan gagamit ka ng soft lens at saka pag-aralan mo kung anong klaseng lighting ilagay mo na hindi makita yung mga kulubot ng mukha mo. Kasi kung mali ng lighting mo, talagang makikita ang texture ng mukha. At saka kailangan malalaman mo kung ano mga aperture mo. Pagka-set mo yan sa 16, makikita mo lahat pores ng mukha ng tao. Pero kung makita mo mga adjustment mo, mga 5.6, 4, soften ang tama ng mukha ng tao. Pag-aralan mo rin kung anong bata, yung pag-shots. Kasi pag kung shots mo yung bata na mga portraiture, ang hirap mag-shoot ng bata, lalo na mga, let's say, mga around 1-year-old or 7 months old. Kailangan ang tip diyan maganda. Lagyan mo lang ng masking tape yung kamay niya. And then, doon ang bata ngayon magkukonsentrate sa masking tape. Tinatanggal niya ngayon yan, tumutulo lang laway niya hanggang matanggal. Wala ka nagagawin, sisyatan mo lang na siyatan yan. Actually, sa crime solving talaga, photography is number 1. It is an umbrella of any agencies, investigation agencies, FBI, CIA, NBI that we have, all police, the main umbrella is photography. Even in our school, as Philippine College of Criminology itself, the umbrella is photography. Why? Because it's always evidence. It is, everything there should be presented in court. Evidence lahat. Kaya ang photography is the most important in crime solving.
kahit anong klaseng crime. Let's say, forensic. Sa forensic kasi, those are macro or micro evidence. Pagdating naman sa traffic accidents, evidence pa rin. You got to take shots sa mga bundol na yan. First, you got to take shots mga more or less mga 10 meters away at the back and 10 meters away at the front. Tapos doon ka na magko-close up ng mga exact evidence. Sa mga homicide naman o murder case, of course, pagpasok mo sa isang bahay, ang unang shots mo dyan is long shots. Tapos, markahan mo yung kung saan ang cadaver nakahiga, sisiyatan mo. Pagkatapos, may spherical shot. Spherical yan ng investigation. Iikot ka sa loob. Pagkakita mo ng hair, micro, pak, shot ka. Pagkita mo ng lata dyan, pak, shot ka. Kung ano makita mo lahat na evidences nga makita mo nga nandyan, kunin mo. Siyatan mo lahat yan. Pagkatapos, kung mayroon naman mga fingerprint expert, kasi they got to go together. Gaya sa akin, I work with the bank before as question documents. It's in signature forgery. The forgery expert could not just do it without photography. The same thing with ballistic. Ang ballistic, mayroon iikot yung bala sa barrel. Ano ngayon ang gagawin? Sisyatan mo yan. I-enlarge mo ngayon ang slug. Malalaman mo rin kung ano kalaki yung ridges doon. Ang kanal ng bala na dumaan sa baril, doon mo rin malalaman ngayon kung anong klaseng baril na ginamit. Umbrella of crime solving photography. My name is Rudy Fontanilla. You're watching Camera Gig TV. Alam niyo ba kung ano ang unang DSLR na may live view function? Ito ay ang Olympus Evolt E330 from Japan noong 2006. Ang E330 ay mayroong secondary CCD sensor para masend ang live video feed sa kanyang swiveling 2.5-inch color LCD panel. Ang advantage nito ay para makita ng photographers ang composition ng shots nila kapag hindi kayang sumilip sa SLR viewfinder. At yan ang ating trivia for this episode. Ako po si Kate Bautista.